Bumalik si Rib sa injury, si Luka naman ngayon ang inaabot sa lineup nila. Ganon din itong si DeAndre Ayton na may knee soreness na iniinda kaya nasa probable yan sa game kontra OKC. Samantalang si Luka naka-ruled out na yan dahil sa left hamstring naman na inaabot. Una pa lang naman talaga, yan na yung iniinda nitong si Luka eh. Bumigay na lang talaga ngayon dahil sa kinakailangan lang talaga niya na maglaro sa Lakers ng ilang games para mapanatili sila sa 6 seed, lalo na halos dikdikan talaga yung naging contention ng mga to sa Western nung nakaraang linggo kaya pinilit niya na maglaro kahit may iniinda. Samantalang si Ayton bago pa man yung game nila kontra Warriors nakapag warm up na yan at shooting stretch pero sa report hindi nga raw yan natuloy dahil naging uncomfortable yan sa tuhod niya na may injury kaya pala may iniinda pa rin yan hanggang ngayon kaya nagdesisyon mismo ang Lakers coaching staff na ilagay siya sa bench at hindi na gamitin sa buong game kontra Warriors para maiwasan yung worst na injury pa na pwedeng makuha nito. Pero base rin kasi mismo sa sinabi ni Redick naman sa press interview wala silang nakikitang seryosong injury at iniisip nila na minor lang yung iniinda nitong si Ayton kaya nasa day-to-day monitoring pa rin yan. Kaya kung hindi pa rin yan makakapaglaro nga sa game ngayon kontra OKC Thunder, mapipilitan pa rin itong si Redick na gamitin itong si Jackson Hayes at Maxi Kleber sa lineup nila. Kung kailan top 10 pa yung makakatapat ng Lakers, bigla pang nag-collapse yung starting unit ng mga to. Hindi talaga sila makumpleto nung nakaraang buwan pa dahil nga sa injury problem. Ang Lakers may 8 wins sa huling 11 games nila. Ibig sabihin nasa magandang form pa rin ang Lakers kahit sobrang hassle ng skid ng mga to. Lalo na pagdating sa road games nila at isa yung issue pagdating sa injury ng mga core player kaya nauudlot yung contention nila. Hindi sila makakumpleto mula sa mga superstar at core player nila. Papasok sila sa pinakamahabang homestand ng season na to kaya malaking pagkakataon nga raw to para umangat sila sa Western Conference. Pero ang OKC naman ang pinakamalaking test sa Lakers ngayon dahil sila ang defending champ at top defensive team ngayon at top 1 team sa Western. Kaya yung laban na to mismo yung magiging measuring stick game nga raw kung masasabi nga talaga na contender na ang Lakers o nasa dark horse pa rin talaga sa Western contention. Samantalang si Shai Gilgeous din naman ruled out sa game na to kontra Lakers at possible na hanggang All-Star game hindi yan makabalik pa dahil sa injury. Kaya malaking kawalan yung pagkakawala nitong si Shai kontra dito sa Lakers. Bukod kay SGA, 3 pang players ang hindi rin makakalaro kaya short-handed talaga ang Thunders ngayon. Ang OKC dumadaan ngayon sa injury bug nitong mga nakarang linggo kaya bumagal ang momentum ng mga to. Si J-Dub lang rin naman kasi ang inaasahan na makakabalik kontra Lakers after ng 10 games nito na absent dahil din sa injury. Samantalang si Kawhi ngayon ang bumubuwat na lang sa Clippers after ng trade ni Harden. Parang porsigido talaga tong si Kawhi ngayon na ipasok sa playoffs contention ng Clippers. Litaw na litaw ngayon talaga yung pagiging elite superstar scorer nitong si Kawhi ngayon. Sa game nila kontra Timberwolves, buhat mundo talaga tong si Kawhi. Gumawa yan ng 41 points, 8 rebounds sa games, mayroong 14 of 30 sa field, 5 of 11 sa 3. Kahit may matinding depensa na ginagawa ang Minnesota dyan, hindi nila napagilan ang efficiency at scoring rhythm nitong si Kawhi dyan. Kaya based sa mga analyst, ito yung classic Kawhi takeover games. Kapag mainit nga raw talaga tong si Kawhi, mahirap talagang pigilan to sa loob ng court. Si John Collins may 15 points, 6 of 9 shooting. Si Yannick Conan may 15 points. Samantalang may ambag din dyan si Kobe Sanders sa scoring at spacing. Kaya kahit papano, hindi lang talaga si Kawhi ang inasahan dyan ng Clippers, kundi balance yung scoring nila kaya mas naging mahirap ang defensive style na ginawa ng Timberwolves. Ang pinaka-critical moment ng game na to, yung 17-3 run na ginawa ng pagkatapos ng third quarter game na pinangunahan mismo nitong si Kawhi. Dito mismo bumagsak ang momentum ng Timberwolves. Lumaki yung lamang ng Clippers at hindi nakabawi ang Wolves sa fourth quarter game. Si Edwards may 23 points pero hindi ganun ka-efficient. Si Randle may 17 points kaya kinulang rin talaga yung suporta mula sa ibang role players ng Wolves dyan. Kaya yan nga raw yung statement game ni Kawhi na nagpapakita na kapag healthy siya, top tier superstar pa rin siya sa NBA at kayang magdala ng team kahit wala gaanong mga star player na konektado sa kanya sa roster.